Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug. So yun, dito na naman po tayo, opinion and reaction dito sa mga pangyayari sa ating paligid-digid sa bansang Pilipinas. At ngayon ay nabalitaan ko, mayroon daw ano dito hugas kamay. Di ko alam kung sinong hugas kamay sa impeachment ni VP Sara Duterte. So yun po nabalitaan ko lang naman, no. So hindi ko alam kung sino, basta ang sabi mayroong hugas kamay. May napapansin ba kayo o may nakikita ba kayo sa mga pangyayari dito na mayroong hugas kamay dyan? Parang si si Poncio Pilato lang ba? Nung ni Jesus Christ, no? Hugas kamay-kamay lang ba? Kunwarian lang naman. So, kung titignan natin, kung tatanungin, no, mukhang maari nga. Mukhang may naghugas kamay nga. Hugas kamay! Kaya nga, kailangan po nating mga Pilipino ngayon ay kailangan nating mapagmatsyag dahil hindi na po magandang nangyari sa ating bayan ngayon. Unang-una, diretsain ko na kayo. Yung gobyerno natin pinasok na ng makakaliwa at komunista. Makikita nyo naman kung sino yung boses na malakas dyan. Kaya maging mapagmatsyag po tayo at wag po tayong papayag na bubulahin na lang tayo sa mga pinagsasabi ng iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Hugas kamay! Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ni VP Sara, hugas kamay. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko kung hindi, ako po, kahit paano nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Hugas kamay. Ayan, kilala nyo naman yan, di ba? Siya si Katon Ying, no? At kung naalala nyo, siyang ini-interview, no? Nag-viral nga yung ini-interview niya. Yung babae na, yung binitawan yung cheque. Yung latest lang na panood nyo, yung binitawan yung cheque, may awarding na, ano ba yun? Cheque na malaki, binitawan niya. O ba yun, ini-interview yun ni Katonyeng. At anong sabi niya? Kahit papaano daw nakapag-text siya doon sa inner circle. Sino ba yung inner circle? At yun na nga, nung pagkatapos niya nitong mga sinabi niya dito, aba, may nag-leak text message daw. Galing kay Mr. President. Oh, hindi kaya to si Katonyeng mag-request kay sabi kasi nila, sir, may addict na kaya drug test tayong dalawa. Isama na natin sila lahat. Dapat ganoon. Yun na nga, balik tayo. May nag-leak na message daw galing sa kanya at ang sabi, ayaw niya ng hindi ko alam eksakto, pero ang kalabasan doon na ayaw niya ng impeachment case dahil nagpapile na nga ng impeachment itong mga makakaliwang grupo. Abay, kinukumpirma ng executive secretary na galing nga kay Mr. President yung message. Aba, hindi rin na inamin din ni Mr. President sa kanya yung message, di ba? Ang galing, hugas kamay. Circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte in the larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life.